Iba't iba man ang kultura at paniniwala. May isang bagay na tiyak mapagkakasunduan nating lahat. Ang hilig natin sa pagkain. Pero paano kung ang kakainin, buhay pa? What? Sa Tarlac, may isang putahe na kahit gumagalaw-galaw pa, kinakain na. Mapapalundag ka raw kapag kumakain ng jumping salad. Ang main character, itong mga kuros. O maliliit na hipon. Pero bago matikman, pahirapan muna ang paghuli sa mga yan. Itong style na to, first time ko na-experience. Landlocked ang probinsya ng Tarlac. Ibig sabihin, malayo ito sa karagatan. Kaya ang mga isda, kinukuha sa mga ilog at batis. Kung saan din nahuhuli ang mga kuros. Dito sa bayan ng San Jose, Tradisyonal pa rin ang panghuli ng mga kuros. ang kanilang gamit, mga tuyong sanga at isang kulambo na iniiwanan lang sa ilalim ng tubig. Para yung mga hipon, doon po sila mamumugad. Bakit po sila doon mamumugad? Yun na po yung gagawin nilang bahay. Gaano katagal niyo po kailangan mag-antay? Pagkatapos ho kayo maglagay ng mismong mga... Pag minsan po, aabotin na mga 3 linggo, ganun. Para marami pong makuha. Tumulong ako sa mga lokal na tanggalin ang patibong sa tubig. Kailangan pagbagin ng mga tuyong sanga. Dahil dito raw namamahay ang mga isda at kuros. Sa Kulambo, makikita ang bukod sa mga kuros. May mga nahuli ring ibang isda katulad ng tilapia at hito. Ito, dried na... Yung Dahon pala to, dahon. Hindi ko talaga alam kung ano yung normal way na panghuli ng hipon, lalo na kapag hindi cultured na hipon. Oh, galing, ito po yung sinaunang, sinaunang panghuhuli ng hipon. Unang panahon pa po, ganito yung ginagawa. Panahon ng hapon. Opo, panahon talaga ng hapon po. 19 kopong-kopong pa raw nang nadiskubre ng pwedeng kainin ng hilaw ang mga kuros. Sinubukan muna ng mga forefathers natin, yung mga indigenous people, yung mga natives natin, ipapatikim sa mga manok, kapag walang nangyari, pwede din sa kanila. Para magawa ang jumping salad, hugasan muna ito ng mabuti hanggang maging malinaw na ang tubig. Saka titimplahan para maging salad. Dito tayo by the river, kung saan nagsiswimming yung mga tao at kung saan din nanggagaling yung kanilang hipon. Itong mga hipon na to ay fresh na fresh. Actually, sa totoo lang, may mga iba gumagalaw pa. So, ito, hindi na nila niluluto. Hinahalo nila with sibuyas, may garlic, meron silang pako, cucumber, at pero yung pampaasim nila ay yung green mango na kinakayod nila ng ganyan para yung katas or yung strips mapupunta dito. So, kuha tayo ng hipon na gumagalaw-galaw pa. Hindi mo kakainin yung ulo. So, pasensya na hipon. Ito, syempre may lansa pa din. May konting asim dahil nga naglagay tayo ng konting pampaasim which is yung green mango. Pero, kung ito yung nakasanayan nila, I'm sure kapag ikaw yung tiga dito, ito yung hanap-hanapin mo. I'm meeting this guy. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!